Una sa lahat, parang papel na bumaliktad ang isang kotse matapos tamaan ng buhawi sa Florida sa Amerika. Sa kuha ng dashcam video, makikita ang hagupit ng buhawi sa Palm Beach Highway. Nakahinto na lamang ang lahat ng sasakyan sa takot na matangay. Maya-maya pa, bigla na lang sumipko sa ere ang isang kotse. Kasabayan ng mga nagliliparang debris. Kamusta kaya ang sakay ng nilipad na kotse? Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan. Narito na ang iba pang malalaking balita sa Frontline. Aberya sa kuryente sa NAIA Terminal 3, posible raw na sinabotahe, power outage pinaiimbestigahan ng DOTR. Oil sheen na mataan sa bahagi ng Tubataha Reef sa Palawan. Lumubog na yate nitong linggo, posible rin bang magdulot ng malawakang oil spill? Tatlong vlogger na may paandar na kidnapping prank for the views nahaharap ngayon sa asunto matapos ireklamo ng isang pulis. Lagos Nilad sa Maynila, 4 na buwang isasara para sa gagawing rehabilitasyon. Mga alternatibong ruta alamin. Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden tinatalakayang mas matibay na military cooperation para tablahin ang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. To evolve as we face the challenge of this new century, and we are facing new challenges, and I can't think of any better partner to have than you. Mga damit na dati nang isinuot ng mga nagdaang hari at reyna ng United Kingdom, isusuot muli sa coronation ni King Charles sa Sabado. At sino-sino nga ba mga player na kasama sa initial lineup ng Gilas Pilipinas sa pagsabak nito sa Southeast Asian Games? Mas madaling sistema at iwas korupsyon. Yan daw ang mga nais makamit ng single ticketing system na sinusubukan na sa 7 lungsod sa Metro Manila ngayong araw. Live mula sa Fairview, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano ang masasabi ng mga tsuper tungkol dito sa sinusubukang single ticketing system? Gretchen, unang araw na nga ng dry run ng single ticketing system pero ngayon pa lang binubusinahan na ng ilang tsuper ang bagong polisiya. Hindi pabor ang jeepney driver na si Mang Reynaldo sa single ticketing system sa Metro Manila. Anya, masyadong mahal ang multa. Dati ang multa namin, violation namin, mga bisaksyon lang, 150, pinakamababa sa MDA. Ay ngayon ay 500, pinakamababa. Giit naman ng isa pang tsuper ng jeep na si Mang Alejandro, hindi napapanahon ng bagong polisiya. Giit niya, may iba pang mahalagang suliranin na dapat bigyan ng solusyon bago magpatupad ng panibagong batas. Ang unahin yung problema sa mga sasakyan, yung plaka, mga restro ng jeep. Tapusin muna yung ibang problema bago magdagdag. 7 lungsod sa Metro Manila ang magiging bahagi ng dry run ng single ticketing system ngayong araw. Kabilang dyan ang Caloocan, Maynila, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Layunin ng dry run na masubok ang traffic scheme bago ito tuluyang ipatupad sa buong Metro Manila sa May 12. Sa ilalim ng single ticketing system, pag-iisahin ang multa sa top 20 most common traffic violations. Ilan lang sa mga violation na yan ay ang paglabag sa number coding scheme, disregarding traffic signs at illegal parking. Pagmumultahin din ang mga di gumagamit ng seatbelt. Naglalaro sa 500 hanggang 5,000 piso ang ilan sa mga multa. Mas papadaliin din ng single ticketing system ang pagbayad ng multa. Maaari nang bayaran yan sa pamamagitan ng digital wallet o payment centers. Sa isyu naman ng mga lisensya, hindi na raw ito kukumpiskahin ng mga traffic enforcer. Sabi pa ng MMDA, malaki ang maitutulong ng single ticketing system para matuldukan ang pangungutong ng mga tiwaling traffic enforcer. Maiiwasan po ang pangungutong dahil as announced by our chairman, Attorney Artes, magpro-provide ang MMDA ng mga
handheld devices sa mga traffic enforcers at body cameras para sa aming traffic enforcers. Makikita in real time ang pag-uusap ng motorista at enforcer at mawawala po ang opportunity para sa korupsyon. Gretchen, nasa 900 na traffic enforcers ang ipapakalat ng MMDA sa mga pangunahing lansangan na sakop nitong dry run ng single ticketing system. Sa ngayon, yung mga mahuhuling motorista na lalabag doon nga sa top 20 most common traffic violations, wala pa silang munang multa, kundi bibigyan lang muna ng warning at ng paalala. Gretchen, mamayang hapon inaasahan natin na maglalabas ng assessment kaugnay sa dry run o sa testing nitong single ticketing system si MMDA Chairman Romando Artes. Balik sa iyo, Gretchen. Ay, Gio, alam natin na yung pagkumpiska ng lisensya, naku, malaking hassle yan. Wala bang feedback doon yung ating mga motorista? At kamusta naman yung mga MMD enforcer natin sa kanilang pag-a-apprehend? Meron ba silang napansin o meron ba silang feedback sa iyo? Alam mo, Gretchen, doon sa usapin ng pagko-confiscate o pagkuha ng driver's license, walang problema doon yung mga motorista kasi nga mas mapapadali na ngayon yung buhay nila, hindi na kukumpiskahin, kumbaga, yung lisensya ng driver. Pero yun nga lang yung sabi ng ilang tsuper, masyadong mahal o malaki nga itong mga multa doon sa mga violasyon sa traffic laws ngayon dito sa single ticketing system. At saka doon naman sa pangalawang katanungan mo naman, Gretchen, kanina nag-ikot-ikot tayo doon sa kahabaan ng Commonwealth. May mga nakikita na rin tayo mga MMDA enforcers nakadeploy doon sa mga U-turn slot at sa mga intersection. Pero kanina wala pa tayong naaktuhan talaga na sinita o nahuli ng mga MMDA enforcers. Siguro behave pa sa ngayon yung mga motorista natin dito nga sa pagpapatupad ng dry run ng single ticketing system. Hindi ba pagka mas mahal ang multa, mas maraming susunod? Yun nga, di ba? Kung mas mahal ang multa, more reason para sumunod sa batas trapiko. Pero syempre, kailangan din nating pakinggan yung mga hinaing ng mga tsuper, especially ng mga PUV drivers natin. Although, kung mahuhuli naman sila, Gretchen, ito yung magandang balita, pwede sila kasing mag-contest naman doon sa kung ano yung, kung bakit sila hinuli at pwede silang makapagbigay ng paliwanag kasi pwede namang hindi na sila pagmultahin doon kung sa tingin nila ay nasa tama naman sila at nagkamali yung traffic enforcer. Gretchen. Maganda nang mapakinggan yan, lalo na dry run pa lamang ito ng single ticketing system. Kaya naman papakinggan natin yung iba't ibang panig. Maraming salamat, Gio Robles. Pinaiimbestigahan na ng Department of Transportation o DOTR ang anggulong pananabotahe sa nangyaring power outage sa NAIA Terminal 3 kahapon. Base sa inisyal na investigasyon, fault current o problema sa daloy ng kuryente sa electrical system ang dahilan ng brownout sa paliparan. Agad naman rumisponde riyan ang Meralco. 6 na oras silang nagtrabaho para maibalik ang kuryente sa terminal. Hindi ito ang unang beses na nag-brownout sa NAIA. Pero sabi ng DOTR, magkakaiba ang mga dahilan ng mga power outage na ito. Kaya naman nais nilang siguruhin na sa pagkakataong ito, hindi ito sadya. Bukod sa malaliman pang investigasyon, plano ng kagawaran na magsagawa ng full electrical audit sa NAIA. Hindi natin dinidiscount din yan, no? Meralco will also siguro help us assess kung talagang merong sabotage or not. Medyo malaking trabaho itong rehabilitation ng Terminal 3, no? So may yung full audit niyan, it may take 60 to 90 days, no? To do a full electrical audit. Dapat daw managot ang Manila International Airport Authority o MIAA sa naranasang power outage sa NAIA Terminal 3 na nagdulot ng kanselasyon ng ilang mga flight kahapon. Ayon sa grupong kuryente.org, hindi tinupad ng MIAA ang mandato nitong siguruhing ligtas at maaasahan ang mga pasilidad ng airport. Hindi rin daw sapat na humingi lamang sila ng tawad sa insidente. Dapat daw maimbestigahan ang pangyayari at may managot ng mga opisyal ng ahensya. Base sa inisyal na pag-aaral, lumalabas na electrical fault na dulot ng masisira at luma ng mga wiring. Hindi bababa sa 40 flights ang nakansela at libu-libong pasahero ang naapektuhan ng naturang power outage.
Tumagal ng 7 oras ang naturang outage bago na ibalik ang kuryente. Magpo-procure na raw ng mga gamit ang Department of Transportation para hindi maulit ang insidente. Abiso naman po sa mga kapatid nating motorista, epektibo na ngayong araw ang higit piso kada litrong rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Mula ngayong araw, mas mura ang per litro ng gasolina ng piso at 50 sentimo. Habang ang diesel may bawas na piso at 30 sentimo kada litro. Ang kerosene naman matatapyasan ng piso at 40 sentimo kada litro. Ito ang ikatlong sunod na linggong rollback sa langis. Itinuturong dahilan nito ang mas malakas na dolyar at paglalim ng agam-agam na baka bumagal ang ekonomiya ng iba't ibang bahagi ng mundo. Susunod, mga vlogger na nagkunwaring kidnapper para sa isang prank sa Las Piñas, kinasuhan ng alarm and scandal. At oil sheen o bakas ng langis na mataan sa dagat malapit sa lumubog na yate sa Tubataha, Palawan. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Pinag-aaralan na ng mga pulis kung maaaring kasuhan ng paglabag sa anti-cybercrime law ang mga vlogger na nagkunwaring kidnapper para sa isang prank sa Las Piñas City. Nauna na silang sinampahan ng kasong alarm and scandal ng pulis na rumisponde sa insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Oh my God, sorry po kuya. Prank lang po kuya, prank lang po. Kuha ang video na yan ng mga vlogger na Tukomi sa Las Piñas City noong April 6. Rumisponde ang isang pulis na nasa lugar noon na si Staff Sergeant Ronnie Conmigo sa inakala niyang insidente ng kidnapping. Nakasuot kasi ng itim na bonnet ang mga vlogger at nagkunwaring may dinudukot para sa isang prank. Nagtaka kaagad ako. Ba't mga nakabonet to? Bilang isang pulis, tumanim na sa utak ko kaagad. Nung nag-ano kaagad sa isip ko na, kidnapper ang lakad ng mga to. Kinasuhan na ni Conmigo ng alarm and scandal ang Tukomi brothers na sina Mark Lester at Mark Hiroshi San Rafael. Dawit din sa reklamo si Eleazar Steven Fuentes at dalawa pang kasama nila na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Ayon sa mga residenteng nakakita sa insidente, nabahala rin daw sila sa prank ng mga vlogger. Dapat ayusin naman nilang pagpaprank nila, hindi kagaya nito na prank crime. Delikado yun sa kapaligiran natin, kagaya sa mga kabataan. Nakakaano sila, istorbo sa mga taong dumadaan, tsaka yung mga civilian, hindi natin alam na baka may matamaan ng mga civilian, mga baril, ganun po. Pinag-aaralan ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group kung sasampahan ng dagdag na kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang mga vlogger. Inaalam na rin ng mga pulis kung maaaring ipabura ang mga sensitibong prank. Nananatiling naka-upload sa social media pages ng mga vlogger ang prank at may daan-daan libo ng views. Hindi nga po natin po pwedeng basta na lang hayaan na patuloy po itong na-review ng ating mga kababayan dahil this may create disinformation. Ikinababahala rin ni Conmigo na baka tularan ng mga tunay na kawatan ang palusot na prank lang ang ginagawa nilang krimen. Napakadelikado po eh. Pwedeng mangyari na maging tunay, tapos bigla silang masakote ng pulis. Tapos sasabihin, prank lang to sir. Yun pala, totoo na pala yun. Sinisika pa ng News 5 na makuha ang panig ng mga vlogger. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Walang kawala ang isang lalaki matapos maaktuhang tangay ang mga ninakaw na gamit mula sa isang bahay sa Quezon City. Ang sospek na pag-alamang labas-pasok sa kulungan dahil sa iba't ibang kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Naaktuhan pang tangay ang mga nakaw na gamit kaya inaresto ng mga pulis ang lalaking yan sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Kinilala ang suspect na si Roberto Sabian, 39 anyos. Ayon sa biktima, nasa Cavite sila ng looban ng suspect ang kanilang bahay. Nakatanggap na lang siya ng mensahe mula sa kanilang kapitbahay na nagsabing nakabukas na raw ang pinto ng kanilang bahay. May nag-chat po sa amin na around
8 a.m. po na yung bahay nyo bukas na. Tapos, nagmadali na po kami bumalik sa Quezon City. After nung pagdating namin, nakita namin yung bahay namin bukas na. So, wala na yung padlock, bukas na yung pinto, gulo na yung gamit. Agad namang nagsumbong ang biktima sa mga pulis. Nagsagawa agad ng follow-up operation ng mga otoridad hanggang sa matunton ng suspect. Pagdating nila sa area, naaktuhan nila yung suspect na dala-dala yung bike. So tinuro ng victim natin yung suspect na yung bike niya. Then agad naman siyang inaresto ng ating kapulsan pero nakatakbo siya pero nung nahabol din. At during confrontation between the victim and the suspect, rinibil niya kung nasaan yung ibang items na nanakaw. Nabawi mula sa suspect ang tinangay niyang mga gamit na nagkakahalaga ng nasa 16,000 pesos. Kabilang na dyan ang isang bisikleta, TV at digital TV receiver. Nakuha rin ang padlock ng bahay at ang hairpin na ginamit umano ng suspect para mabuksan ito. Ayon sa mga pulis, pang-anim na beses nang makukulong ni Sabian. Dati na siyang inaresto sa mga kaso sa illegal na droga, pagsusugal at illegal possession of firearms. Agad namang inamin ng suspect ang krimen. Opo, pinasok ko po yung bahay na yun. Pero sa pangangailangan po. Kasi po nangangailangan po ako kasi meron po akong anak. May sakit po kasi yung anak ko kaya ginawa ko po yun. Anong sakit ang anak mo? Trangkaso po. Mahaharap ang suspect sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang posibleng pagtagas ng langis mula sa lumubog na yate sa Tubataha sa Palawan nitong weekend. May namataan daw kasing oil sheen kung saan lumubog ang MY Dreamkeeper. Nagtungo sa lugar ang Oil Spill Response Team ng PCG para manmanan ang sitwasyon at makagawa ng kaukulang aksyon. Pero giit ni PCG spokesman Arman Balilo, hindi ito magdudulot ng malawakang oil spill dahil kakaunti lamang. Kaugnay niyan, pinaghahanap pa rin ang 4 sa 32 pasaherong sakay ng yate. Habang ang 28 nakaligtas sa sakay nito, nakarating na sa bayan ng Puerto Princesa matapos masagip. Base sa paunang investigasyon, nakaranas ng isang localized storm ang yate habang nasa tubig na posibleng dahilan ng paglubog nito. Naka-standby lang naman kasi diesel lang naman yung nakikita kahapon at meron tayong mga dalang gamit para kolektahin yon at hindi naman yun masyadong marami sapagkat gamit lang yun ng barko. Walang dapat ipag-alala. Isinusulong na imbestigahan ang mahal na bentahan ng inangkat na asukal sa ilang supermarket. Ayon kay dating Sugar Regulatory Administration Chief Rafael Coscoluela, hindi makatuwirang pumapalo sa 136 pesos ang presyo ng refined sugar sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dapat daw ay silipin ito ng Consumer Protection Unit ng Department of Trade and Industry. Dagdag pa ni Coscoluela, dapat naglalaro lamang sa 86 pesos hanggang 90 pesos kada kilo ang presyo ng refined sugar. Napapanahon na rin daw na ipatupad ang planong suggested retail price para sa asukal. Samantala, umakyat na sa mahigit 2,000 ang mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Sa datos ng Department of Health o DOH noong nakaraang buwan, umabot sa 2,078 ang mga naitalang bagong kaso ng HIV. Sa bilang na ito, pumapatak na 54 ang average ng naitatalang HIV cases kada araw sa Pilipinas. Ayon sa DOH, ito ang kauna-unahang beses na sumampa sa mahigit 2,000 ang kaso ng HIV sa bansa sa loob ng isang buwan. Pinakamarami sa mga bagong kaso ay naitala sa Metro Manila, sunod sa Calabarzon, Central Visayas, Central Luzon at Davao. Susunod, inisyal na lineup ng Gilas Pilipinas isinumite na sa Cambodia SEA Games Organizing Committee. Pero ilan sa nasa listahan injured o kaya'y tumangging maglaro. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga.
Pinagtibay muli ni US President Joe Biden ang pangakong suporta sa seguridad ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sinabayan din ng protesta ng ilang grupo ang bilateral meeting ni Biden at Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sinalubong ng kilos protesta ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Washington, D.C. Sa mismong tapat ng White House, nangalampag ang ilang grupo. Pero tuloy ang aktibidad ni PBBM. Pagdating sa White House, personal siyang sinalubong ni US President Joe Biden at asawang si Jill. Ito ang unang beses sa higit isang dekada na may tumapak ulit na presidente ng Pilipinas sa White House. Agad na nagbigay ng pambungad na pahayag sina PBBM at Biden kung saan tiniyak ng Amerika ang kooperasyon sa Pilipinas. You know, when we met in New York last year, you told me that a strong alliance has to continue, quote, and this is your phrase, to evolve as we face the challenges of this new century. And we are facing new challenges, and I can't think of any better partner to have than you. Dito, ipinaabot din ni PBBM ang pag-aalala sa tumitinding tensyon sa Asia-Pacific region. Kasunod pa rin ito ng pagharang ng Chinese vessel sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal na muntik nang mauwi sa banggaan. Beyond that, there are also the issues, geopolitical issues that have made the region where the Philippines is possibly, arguably, the most complicated geopolitical situation in the world right now. Kaya naman malinaw ang intensyon ng Pangulo. And so it is only natural that for the Philippines to look to its sole treaty partner in the world to strengthen and to redefine the relationship that we have and the roles that we play in the face of those rising tensions that we see now around the South China Sea and Asia-Pacific and Indo-Pacific regions. And we are facing new challenges. Si Biden naman, muling pinagtibay ang pangako ng seguridad sa Pilipinas. And the United States also remains ironclad in our commitment to the defense of the Philippines, including the South China Sea, and we're going to continue to support the Philippines' military modernization goals. Our countries not only share a strong partnership, we share a deep friendship. Napag-usapan din ang dagdag na tulong ng US sa ekonomiya ng Pilipinas. And we're going to announce today that I'm sending a first-of-its-kind presidential trade and investment mission to the Philippines. Ito ang unang pagkakataon na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos dito sa White House bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang unang beses na bumisita siya dito sa Amerika ay nung nakaraang taon nang dumalo siya sa United Nations General Assembly sa New York. Mula sa White House, hinarap ng Pangulo ang Filipino community sa Washington. Pag umuwi kayo, magdala kayo ng isang kaibigan yung Amerikano para makita naman nila. Dahil tinutulak po natin ang turismo sa Pilipinas. Eh bakit naman hindi? Dahil alam naman ninyo, lahat naman mapuntahan mo sa Pilipinas ay maganda. Hindi lang maganda ang Pilipinas, kundi maganda ang mga Pilipino. Kabilang naman sa iba pang naging agenda ni PBBM sa ikalawang araw ng official visit niya sa Amerika ang pakikipag-usap kay US Department of Agriculture Head Thomas Vilsack. Nagkasundo sila na magtatag ng ministerial team para sa kooperasyon sa larangan ng agrikultura. Nagpahayag din ng interes na mamuhunan sa Pilipinas ang isang nuclear energy firm. Lumagda din ang kasunduan ng Integrated Microelectronics Inc. ng Ayala Group at Zero Motorcycle Corp. para sa pagsisimula ng operasyon ng electronic motorcycle platform sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Suportado ng Philippine Coast Guard ang Joint Maritime Patrols kasama ang Amerika sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, nagiging madalas na ang mga insidente sa pagitan ng PCG at Chinese Coast Guard sa pinag-aagawang teritoryo. Pagkakaiba lang daw ngayon, nakukuhanan nila ito ng video at naipapakita na sa publiko. Papasalamatan daw ng PCG ang Amerika
kung magpapadala ang kanilang pamahalaan ng US Coast Guard para sa joint patrol sa West Philippine Sea. Nagsimula ang pag-uusap ng Pilipinas at Amerika at ang posibilidad ng joint maritime patrols noong Pebrero. Nakarating na sa bansa ang ikatlong batch ng mga OFW na inilikas mula sa Sudan sa gitna ng kaguluhan doon. Lumapag kagabi ang nasa 15 Pinoy sa NAIA Terminal 1. Mula sa Port of Sudan, dinala sila sa Jeddah kung saan sila sumakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration. Bukod sa emergency kits, binigyan din sila ng food at transportation assistance, hotel accommodation at financial assistance mula sa DMW at OWA. Halos 600 Pinoy pa raw mula sa Sudan ang nakatakdang iuwi sa bansa sa mga susunod na araw. Susunod, King Charles. Isusuot ang mga damit na ginamit na ng mga naunang hari at reyna para sa koronasyon sa Sabado. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Isasara sa mga motorista ang ilang bahagi ng Lagos Nilad Underpass sa Maynila para sa ilang pagkukumpuni. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Maynila si Dave Abuel. Dave, kamusta ang lagay ng trapiko dyan? Gretchen, may pagbigat nga ng daloy ng trapiko dito sa Lagos Nilad sa unang araw ng partial closure nito. Isasara kasi ang ilang bahagi nito para magbigay daan sa rehabilitasyon na tatagal ng 4 na buwan. Sa pagsasara ng Lagos Nilad Underpass sa Maynila, 20 hanggang 30 minuto raw ang dagdag sa biyahe ng tsoper na si Manuel. Dahil dito, mababawasan ang iuuwi niyang kita araw-araw. Siguro, mag-ano muna ng biyahe. Magbabawas ng biyahe. Hindi sa 3, magiging 2 na lang. Si Princess naman na nag-aaral sa universidad malapit sa Lagos Nilad, mapapalayo raw kapag dadaan sa alternatibong ruta ang sinasakyang jeep. Mapapalayo po kasi yung school ko nandito tapos ang layo ng lalakarin ko, so sobrang hassle. Ang ilan namang tsoper handa raw magsakripisyo para sa ikakaayos ng lubak-lubak na Lagos Nilad. Okay lang naman sa kabutihan natin lahat Para sa mga papuntang Taft Avenue, pinapadaan ng mga motorista sa alternatibong ruta. Dediretso sila sa Padre Burgos at kakanan sa Round Table Park para tumawid sa Maria Orosa Street. Kakaliwa sa Calaw at sa kakakanan para makarating sa Taft Avenue. Kinakailangang isara ang Lagos Nilad para sa pag-aayos ng lubak-lubak na daanang ito. Isang lane muna sa Lagos Nilad ang bubuksan sa mga motorista. Delikado raw kasi ang naglalaki ang lubak sa mga motoristang dumadaan. Sobrang delikado po dito sir, lalo yung bako-bako, tapos medyo mabilis yung takbo namin. Kasi 2 wheels lang kami. Pag biglang nung nalubak kami, delikado talaga kami kasi sigurado sa semplang kami. Maliban sa lubak na daan, kailangan daw i-upgrade ang pumping system sa underpass. Madalas itong binabaha at lagi ring may tubig ang daan kaya lalong nasisira ang kalsada. Kadalasan po nagiging reklamo ang pagbaha, ang lubak na nararanasan ng mga dumadaang motorista dito sa Lagos Nilad. Yung pump po dati nasa ilalim. Kung kaya't hindi lubusang natatanggal yung tubig. Tandaan nyo po, napakalapit po natin sa dagat. 1960s nang itayo ang Lagos Nilad na kauna-unahang vehicular underpass sa Pilipinas. Pero madalas itong binabaha tuwing malakas ang ulan. Noong 2014, huli itong isinaayos ng national government. Sinundan pa ito ng ilang pagkukumpuni ng Manila LGU. Sa rehabilitasyon ngayong taon, 50 million pesos ang inilaang pondo ng Maynila habang 25 million pesos ang nanggaling sa national government. Gretchen, may mga enforcer namang umaalalay sa mga motoristang papasok dito sa Lagos Nilad. May kaunting build-up pero pagdating naman dito ay dire-diretso ang daloy ng trapiko. Gretchen. Konting pagtitiis lang para mas maging mabuti ang daloy ng trapiko dyan. Maraming salamat, Dave Abuel. Apat na araw na lamang at kokoronahan na si King Charles III ng Britanya. Pero sino nga ba si King Charles III? Nasa frontline ng balitang yan, si Jay Orense.
Sa Buckingham Palace, isinilang si Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor noong Nobyembre 14, 1948. Panganay na anak ng nooy heir apparent na si Princess Elizabeth at Prince Philip. Sa unang akbang pa lang niya sa mundo, nagsimula na ang kanyang biyahe patungo sa tronong mamanahin sa inang nakatakdang maging reyna noon. Pinag-aral siya sa mga pribadong boarding school. Mahiyain at average student ang panganay na anak ni Queen Elizabeth. Dahil sa kanyang pagiging mahiyain, madalas daw siyang nabubuli ayon sa mga royal biographer. Hindi mahilig sa sports at madalas na mapag-isa. At nang magbinata, imbis na sumali agad sa British Royal Army, diretsong pumasok sa kolehiyo si King Charles na nagtapos ng Bachelor of Arts degree sa University of Cambridge. Prince of Wales and Earl of Chester. Ang pinakamahalagang hakbang niya patungo sa trono ng kaharian ng United Kingdom ay nang koronahan siya ng kanyang ina bilang Prince of Wales, posisyong binibigay sa mga tagapagmana ng kaharian. Ang kanyang kabataan ay punong-puno ng kwento ng pagiging playboy at pakikipagsapalaran bilang miyembro ng British Royal Navy. Sa edad na 30, marami ang nagsasabing kailangan na niyang maghanap ng kanyang magiging kabiyak. Hanggang sa nakilala niya si Lady Diana Spencer at ikinasal noong 1981 na pinaniniwala ang pinanood ng milyong-milyong katao sa buong mundo. At dahil sa kasikatan ng asawang si Princess Diana, ang kinang ng tagapagmana ng korona ng United Kingdom ay natabunan. Dalawa ang kanilang naging anak, si Prince William at Prince Harry. Pero sa gitna ng picture perfect ng kanilang pamilya, may nakaambang problema. Usapan ng kaliwaan at hiwalayan sa pagitan ng mag-asawa ang unti-unting nabunyag, hanggang mismong si Queen Elizabeth na ang nakiusap na sila'y dumaan sa proseso ng diborsyo. Sa pagkakataong ito, lalong humina ang kinang ng kasikatan ni Prince Charles. At sumadsad pa nang maaksidente at pumanaw ang kanyang asawang si Princess Diana. Pinili na lang niya ang maging mabuting ama sa dalawang naulilang anak at balikan ang nakaraang pag-ibig. Matapos ang nakaka-iskandalong kwento ng pagiging third party sa relasyon, ang naging kasintahan niya noong 1970 na si Camilla na isang socialite ay hinarap niya sa dambana at ikinasal noong 2005. Nitong mga nakaraang taon, nasaksihan ng mundo ang mas aktibong prinsipe. Unti-unti niyang ginampanan ang mga bagay na hindi na magawa ng kanyang nanghihinang ina. Naibalik man ang nawalang kinang, di pa rin nawawala ang mga nagdududa. Pero siya'y minahal at hinangaan ng hinatid ang ina sa huling hantungan noong isang taon. Sa pagkakataong ito, marami ang sumigaw ng kanilang suporta sa nagluluksang anak dahil ito na ang kanyang huling hakbang para maging hari ng isa sa pinakamatandang monarkiya sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jay Orense, News 5. Mga lumang damit ang susuotin ni King Charles III sa kanyang koronasyon sa Sabado. Kabilang sa kanyang gagamitin ang super tunica na isang silk coat. 112 years old na yan na unang sinuot sa coronation ni King George V noong 1911. Isa pa sa susuotin ni King Charles ang imperial mantle na higit 70 years old na at gawa noong 1821. Ginamit din ito sa koronasyon ng ina ni King Charles na si yumaong Queen Elizabeth II. Ayon sa staff ng royal family, handa na ang mga ito para gamitin sa pinaka-coronation ceremony. Bukod sa mga damit, ready na rin ang mga upuan sa koronasyon. Nirestore na ang tinatawag na chairs of estate na isa sa mga upuang gagamitin sa seremonya. Nilikha ito noong 1953 para kay Queen Elizabeth II. Sa iba pang balitang abroad, sapul sa video ang hagupit ng buhawi na namuo sa Florida sa Amerika nitong weekend. Oh my God, it's like right in front of, oh my... Sa lakas ng hangin, lumipad sa ere ang isang sasakyan.
Ang kasabay nitong kotse nalihis din ng andar habang hinihigop ng buhawi. Hindi naman nadamay ang maikuha ng video. Mahigit 100 bahay ang napinsala ng tornado. Hindi pa kasama dyan ang iba't ibang arian. Mabuti na lamang at walang nasawi sa pagtama ng buhawi. Susunod, inisyal na lineup ng Gilas Pilipinas isinumite na sa Cambodia SEA Games Organizing Committee. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Nagpasa na ng 12 pangalan ng Philippine Olympic Committee para sa magiging line-up ng Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games sa Cambodia. Kabilang dito sina naturalized player Justin Brownlee, Scotty Thompson, CJ Perez, Christian Stan Hardinger, Calvin Oftana, maging sina Brandon Ganuelas-Rosser, Marshall Lassiter, Arvin Tolentino, Chris Newsome at Mason Amos. Sinama rin sa listahan sina Japet Aguilar at RR Pugoy pero hindi sila makakalaro sa mismong torneo dahil sa injuries. Inilagay lamang sila sa listahan dahil kailangan ng magpasa ng mga pangalan sa organizing committee para makasali ang bansa sa torneo. May 5 namang pinagpipilian para posibleng pumalit sa kanilang dalawa. Sina Chris Ross, Jeremiah Gray at mga college players na sina Jerome Lastimosa, pati na rin ang magkapatid na si Michael at Ben Phillips. Ilalabas ang final roster ng Gilas pagkatapos ng managers meeting bago magsimula ang torneo sa May 9. Samantala, wagi ang TNT Tropang Giga sa kauna-unahang PBA Esports bakbakan na ginanap sa Makati. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kagaya sa hardcourt, nagharap ang TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra Gene Kings sa kauna-unahang PBA Esports bakbakan. Nakapasok ang dalawang koponan matapos maglaban-laban ang top 4 teams sa semifinals. Naglaro rin ng Phoenix Fuel Masters at Northport Batang Pier sa playoffs sa Ayala Malls Activity Center. Ito yung grand finals na matagal na natin pinaplano bago pa magpandemya. Natupad natin at ito, finals na. Semifinals, finals. Ito, future ng sports dito sa Pilipinas. Esports. Ito yung mga bata nga, kabataan na hihilig na sa mga video games na ginawa natin na pinagkasama natin ang PBA at ang esports. Nagpamalas ng dominanteng performance ang TNT para makuha ang 3-0 sweep. Hindi na nakaporma ang Ginebra at nanaig ang mahigpit na teamwork ng TNT tungo sa kampyonato. Dahil dyan, naiuwi nila ang kauna-unahang PBA Esports bakbakan title at ang premyo 750,000 pesos. Nanalo naman ang 250,000 pesos ang Ginebra bilang runners-up. Dinaluhan ng ilang PBA stars ang event. Ikinatuwa nila ang pagsasama ng liga at ng ilang esports games gaya na lang ng Mobile Legends Bang Bang. Ayon kay Ginebra forward Jared Dillinger, marami-rami na rin daw ang gamers sa PBA. For those who don't know, athletes, ballers, we're all gamers. Like, we truly are. Like, I'd say like 90% of the league, we're all gamers. And when I was young, back in my days, I had to make a choice between being a gamer or an athlete. And there was not any professional gamers back then, so I had to pick the route of sports. But coming back into it now, it's so much fun. Ganito rin ang tingin ni Jeric Ahanmisi ng Magnolia Hotshots bilang isa sa mga nangarap noon na maging pro gamer. Definitely a dream come true because when I was younger, I'm always wanted to be a gamer. I always wanted to be a basketball player. So, like you said, it's the best of both worlds, and I'm just glad to be a part of this event. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Umabot na sa mahigit $1 bilyong ang kinita ng animated film na The Super Mario Brothers Movie. Ang isa namang hit ni Katy Perry na Wide Awake, may 1 billion views na sa YouTube. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfon. Tampok ang ilang art events sa pagsisimula ng taunang Binatabtan Festival of the Arts sa Vigan, Ilocos Sur. Kabilang nga riyan ang pagpipinta sa ilan nilang kalabaw. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Panghilinan.
na buhay ang sining at talentong Ilocano sa pagsisimula ng Binatbatan Festival of the Arts sa Heritage City ng Vigan, Ilocos Sur. At ang isa sa pinaka-highlight nito, ang Carabao Painting Competition. Ang mga kalahok, pagandahan, pabonggahan, at patingkaran ng kulay sa pagpipinta ng kani-kanilang kalabaw. Ang isang ito, may sariling kalye Crisologo. Yun kasi team nila is vegan tourist back in track. So ang naisip na lang namin, what if lahat na lang ng tourist attraction or yung places na mas yung binibisita talaga ng mga turista sa Vigan. Eto naman, may pagka-realistic ang itsura. Usually po ang technique ko po ay medyo realistic, hyper-realistic yung peg. Subale, eto po mamaya, lalagyan ko pa po ng yung parang litrato na ilalagay dito mamaya. Bale, pinaka-background lang tong nakikita natin ngayon dito sa body ng kalabaw. Kasi ito nakikita natin yung po yan, yung parang abel na parang medyas. Hindi lang masyado sigurong angat. Sabi nga kanina ng mga iba ay yung Spider-Man, pero abel po yan. Ayon sa lokal na pamahalaan, walang dapat ikabahala sa pagpipinta sa mga kalabaw. Ligtas daw at hindi nagdudulot ng allergy sa balat ng kahit na anong hayop ang ginagamit nilang pintura. Pwede rin yun sa human paint, non-toxic, water-based. Nakatutok din ang mga may-ari ng mga kalabaw para masigurong ligtas at hindi mapapahamak ang kanilang mga alaga. Pagkatapos ng paintings, ma'am, magpapahinga muna bago mo paliguin. Kasi kung pinaligo mo na, baka mapapas mo. Papaliguan, tapos kinikis-kis ko lang, ma'am, matanggal na. Matapos ang pintahan, isa-isa namang romampa ang mga kalabaw sa harap ng hurado. Bukod dyan, ilang art events pa ang idinao sa pista tulad ng pagandahan ng pagpipinta ng mga damili jars. May mga fashion show rin featuring ang pamosong telang Ilocano na Inabel. We want to encourage our local artists. Yan po pala ang Binatbatan Festival ng Vigan, Ilocos Sur. Sigurado akong mag-i-enjoy yung mga kalabaw na maligo dahil sa init ng panahon pagkatapos niyan. At yan po ang isang oras na balitaan para sa mga may alam at may pakialam. Samahan niyo po kami ulit bukas sa paghatid ng mga balita diretso mula sa frontline. Ako po si Gretchen Ho. Magandang umaga, Pilipinas.